Ayan, good morning everyone. Kumusta sa inyo? Ako nga pala ang inyong daldalitang kwentista na si Ate Jipa. Hello sa ating mga Zoom participants at syempre sa ating mga FB live viewers. Sige nga, send heart nga kayo dyan. Sige nga, pusuan nyo ang ating Road Read Aloud Day 2025. Naka, umabot tayo sa 2025, no? Pero bago tayo magsimula, no? Kamustahin muna natin ang ating mga participating schools, libraries, and communities. Sige, unahin na natin si Manila City Library. Andyan ba sila? Hello! Hi! Hello sa atin. Andyan po ba sila? Yan, sige. Mukhang sineset up pa nila ang kanilang mga camera, no? At hello rin sa Graciano Lopez Haina Elementary School. Andyan po ba sila? Sige nga, kaway-kaway. Sa ate. Hello. Ayan. Next naman, syempre magpapahuli ba ang City Library of San Fernando, La Union. Hello. Hi, Miss Aiko. Ayan, mukhang nakamute si Miss Aiko, no? Hindi natin sila marinig. Ayan, okay na ma'am. Okay na ma'am. Ayan, hello po. Ayan, hello. At syempre kasama natin sa La Union ang San Fernando South Central School. Sila yung kasama ngayon ng ating City Library of San Fernando, La Union. At syempre hello din sa ating Project Pearl Community. Hello po sa atin. Hello. Ayan, hello po. Kamustahin din natin ang iba nating kasamahan dito sa ating Zoom. Hello po sa CDO, City Public Library. Hello po. Ayan, at syempre, mula sa Cavite, hello po kay Miss Concepcion Villanueva. Hello po sa inyo. At syempre sa ating mga Facebook Live viewers, heart lang kayo at mag-send kayo, mag-comment down below kayo kung saang library kayo para mamaya ay ma-shoutout namin kayo. Ayan. And now, to begin this program, we are pleased, ayan, inaanyayahan po ang lahat na mag-settle po sa kanilang mga upuan at syempre kasama ang ating mga Facebook Live viewers. To formally start our program, let us sing our national anthem and which will be followed a time of prayer. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, kaya sa sinakalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagtatagtugok sa simoy at sa langit ng bangaw, ay hinatagtula, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang ituwing at araw niya kailan pa may di magtitindig, lumalang araw ng walhating pagsinta, mo'y langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mag-aami, ang mamatay ng dahil sa'yo.
is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. Name above all names, worthy of all praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. Thank you, everyone. You may settle now. Yan. To begin this program, we are pleased to have the Director 4 of the National Library of the Philippines, Director Cesar Gilbert Q. Adriano, to deliver the opening remarks. The simple sharing of stories. The World Read Aloud Day, or RAD, is a global advocacy campaign established by LitWorld in 2010 to celebrate the transformative power of reading aloud. It has grown into a worldwide movement uniting millions of readers, writers, and listeners across the globe. Therefore, today, we celebrate its 15 years. The National Library of the Philippines is grateful for all the participating libraries who have been joining us in this celebration for the past years, and to Project Pearls, one of LitWorld's official partners in the Philippines. We would also like to recognize the Asia Foundation, World Vision, IBBY Philippines, Manila City Library, and the City Library of San Fernando, La Union for being our partners for this 2025 World Read Aloud Day. Let us embrace this wonderful celebration with enthusiasm to encourage our readers to read passionately and share the magic of stories with one another. Thank you and happy World Read Aloud Day. Maraming salamat, Director Cesar Gilbert Q. Adriano. Maraming salamat po. At syempre, bago tayo magtungo sa ating mga partners ngayon sa ating World Read Aloud, ay kukumustahin ko muna ang ating mga Facebook Live viewers. Sige nga, tignan nga natin kung sino yung mga kasama natin ngayon. Hello, good morning from Angono Municipal Library and Graces Montessori Academy, Angono, Rizal. Mula kay Miss Elaine Santiago, hello po. At syempre, ang Municipal Library of San Mateo Isabel, hello po. Venancio Villarta. Naku, may flag si ma'am. Ibig sabihin nun talagang follower natin siya sa ating Facebook page. At hello po kay Miss Marisa Acosta mula sa La Union Provincial Library.
Naku, ang dami nating mga kasama at syempre mula sa Tanawan City, Batangas. Hello kay Miss Shaz Balahaja. At good morning, watching from Baguio City daw, si Mr. Manuel Quezon. At hello po from Tarlac Provincial Library, Riza Gonzagin. Ayan, hello po sa ating lahat. Nako, hello po. Naku, ang dami. At syempre, magtungo naman tayo sa ating mga Zoom participants. Sino pa kaya ang ating mga kasama? Naku, meron din from Urdaneta City Library. Hello po sa ating mga kasama diyan. Ang dami. At meron dito from Victorious Homeschool si Kuya Jeron at si Kuya Jaren Velasco, hello! Ayan, kasama natin sila ngayon. At syempre, reminders lamang po sa ating mga Zoom participants, hello! Sa ating mga Zoom participants at sa ating Facebook Live viewers, maya-maya po ay ipipaste po namin. Ngayon din po, ipipaste po namin ang ating registration link. Kailangan nyo po doong mag-register para po makakuha kayo ng ating e-certificate. Okay po ba yan? Nandyan po sa ating comment section at sa ating comment button naman po para sa ating Zoom, mga participants. And next, ito na. Siyempre, hindi magtatagumpay itong World Read Aloud Day natin kung hindi dahil sa mga kasama nating mga partners, communities, and mga libraries na kasama po natin ngayon. In this part, we will hear the messages of our great colleagues and partners. Let's hear from a dedicated advocate for education and literacy, representing World Vision, an organization committed to empowering children and communities through education. Once again, let's welcome Mr. Jomel P. Getonzo, Education Technical Program Manager of World Vision. Hello everyone, I am Jomel P. Hitonzo, the Program Director from World Vision Development Foundation. And I am thrilled to celebrate World Read Aloud Day 2025 with all of you. My special thanks to our incredible partners, the National Library of the Philippines, Lit World, Project Pearls, and the Asia Foundation. And of course, to all the passionate reading advocates across the Philippines and around the world. Thank you for your dedication to spreading the joy of reading and making literacy more accessible to every child. Reading aloud is a powerful tool. It brings stories to life, nurtures imagination, and fosters a love for learning. Every story shared is a step toward empowering young minds and building a more literate and compassionate world. At World Vision, through our Brigada Pagbasa program, we are committed to promoting a genuine love for reading among Filipino children. By working together with educators, volunteers, and communities, we can help every child unlock their potential through the power of books. Today, I invite you to take part in this mission. Pick up a book, read it aloud, and share a story that inspires. Together, let's build a culture of reading and learning for every child, everywhere. Once again, happy World Read Aloud Day. Keep reading, keep sharing, and keep inspiring. Have a great day, everyone. And God bless you. Pero mahal. Iwan ko sa'yo. Maraming salamat, Mr. Getonzo from World Vision. Ako maraming salamat, sir. No? Sana next year makasama na po namin kayo dito physically sa National Library of the Philippines. At syempre, later pala mamaya, isa-shoutout namin yung mga nagko-comment. Ang dami nagpa-vlog ngayon sa Facebook Live natin yung mga gustong magpabate, no? Mamaya, babalikan namin kayo. Siyempre, dahil 15 years na nga ang World Read Aloud Day, I will share some 15 facts about RAD. Ayan. At mula pala ito sa ating RAD packet, mamaya ay ipapaste po namin yung link nito para makakuha po kayo ng copy sa inyo. Okay? Tignan nga natin. Ano kaya ang first facts sa RAD natin? So number 1.
Lit World launched World Read Aloud Day in 2010. Second, it's celebrated in 170 countries worldwide. So hindi lang yan sa Philippines. Kaya nga siguro siya World Read Aloud Day. Kasi nga 170 countries ang kasama natin dito. At syempre, pansin nyo ba, laging Wednesday. First Wednesday yan ng February na ginaganap. So ngayon, last year, kung di ako nagkakamali, February 7 siya. At ngayon naman ay February 5. Number 3, a child's idea is inspired in this event, a birthday party for Read Alouds. So alam niyo na, no? Number 4, millions join in each year. 770 million in 2024 alone. So ganon karami, ganon tayo karami tuwing nag-World Read Aloud Day. Number 5, storytelling dates back 27,000 years to cave paintings. So nakita nyo yon when the first representational paintings began to appear in cave walls. Grabe, ang layo na ng matahak nito, no? Number 6 natin. So reading aloud boosts communication. 45% of our time reading aloud boosts communication and 45% of our time is spent listening. Number 7, daily read alouds put kids nearly a year ahead in literacy. So alam niyo na, sa ating mga mommy, sa ating mga daddies dyan, kuya at ate, grabe, sobrang nakakatulong pala yung pagbabasa or sabay-sabay na pagbasa natin sa mga kids natin, no? Mas umaangat sila ng bahagya laban sa mga batang hindi masyadong nagbabasa. Number 8, literacy fights poverty and improves economic opportunities. Number 9, reading aloud enhances diction, expression, and public speaking skills. Nagbabasa pa nga ako noon. Magbabasa ako ng maraming para mas humusay pa tayo. Number 10, listening to books, read aloud strengthens attention span. Kasi nga, base nga sa mga studies natin ngayon, na maikli lang daw ang attention span ng mga bata. So nakakatulong pala ang pag-read aloud mo para mas humaba pa ang kanilang span kanilang attention span. Naku, may hindi lang pala tayo dito, no? Hindi lang pala to facts. Meron din pala tong mga trivia na makukuha tayo. Number 11, it also develops better listening and comprehension skills. So pansinin niyo, no, mga mommy, mga daddy, yung mga bata na mahilig magbasa or makinig din ng kwento, mas okay nga sa kanila at mas mainam silang makinig at natututo rin talaga silang umintindi ng kanilang mga binabasa. Kaya pala grade 1 pa lang ako, pinapalo na ako ng nanay ko para magbasa ng abakada. Now I know. Number 12, hearing stories boost motivation and engagement in reading. Oh, nako, sa ating mga participants ba dyan, talaga bang nakikinig din kayo or di kayo nagbabasa kayo ng libro? Sige nga, mag-comment nga kayo ng smiling face kung talagang mahilig din kayo magbasa. Sige nga, tignan natin kung sino yung nagbabasa sa inyo. Sige nga, send smiling face. Mamaya i-check ko yan dyan sa ating Facebook Live. Number 13, read alouds build empathy by bringing characters to life. Siyempre, mamaya, tignan nga natin kung anong kwento. Tignan natin kung talagang matatamaan tayo dun sa ating babasahin mamaya. Number 14, speaking words aloud improves memory retention. Wow, dami pala nito, no? 15, last but not the least, reading together fosters connection, comfort, and community. Oh, ang ganda, no? Parang pwede rin to isa sa mga golden ng World Read Aloud Day, itong mga binabasa natin 15 facts. Kasi kung susumahin nyo talaga, gusto nilang sabihin, ang World Read Aloud Day ay isa rin to, makakatulong to sa ating mga kabataan na talagang magbasa para matulungan pa sila mismo na humasa ang kanilang kaisipan, ang kanilang pananalita at pag-intindi. Kaya mga bata, no,
Nagbabasa kayo lagi Sige nga, sino dito yung pangakong magbabasa na lagi? Sige, sige, hands up nga, hands up. Hands up. Wow! Sa La Union, lahat sila naka-raise ang hand. Promise nila na magbabasa na nga sila. Ako, Miss Aiko, magbabasa na daw sila, no? Tignan natin. At syempre, ito na ang pinaka-exciting at kinaabangan ng lahat. Ano pa ba? Ang Let's Get Loud, Read Aloud portion natin. Sige na. Palakpakan. Excited na ba kayo? Kung sino ang kasama natin ngayon? Wow! Bibigyan ko kayo ng clue. Sige, i-type nyo I-type nyo. Rar! Sino kaya yung gumagawa ng sound na ganun? Rar! Sino? Ay, may sumagot po dito si Mimiya. Hindi po si Mimiya yung kasama po natin ngayon Sige, mamaya makikilala nyo na siya. Isa siya sa mga kasamahan natin. Lagi, nakikita nyo na siya. Kung talagang bumibisita kayo ng ating National Library of the Philippines. Sige, tawagin ko na nga siya. Haring Leon! Pumasok ka na! At simulan na natin ang ating Let's Get Loud, Read Aloud! Puppet! He's a puppet! It's Puppet Tiger. Rar! Kamusta mga bata? Ako nga pala si Leon at mayroon akong isang kwento para sa inyo. Pero syempre, bago natin simulan ang aking kwento, ako ay magtatanong muna. Handa na ba kayo? Abay magaling kung ganun. Ang tanong ko sa inyo mga bata, kayo ba ay nakakita na ng isang leon sa totoong buhay? Rar! At isa pang tanong ko mga bata, ang mga leon ba ay nakakatakot? Tamang-tama, may kinalaman yan sa ating kwento. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, simulan na natin ang kwento. Rar! Rar! Ang pamagat ng ating kwento ay ang iyong nakita ang sarili sa tubig. Ito ay kwento ni Idrisha at Guwit ni Ingrid Rodriguez at hatid sa atin ng Let's Read ng Deisha Foundation. Rar! Noong unang panahon, mayroong isang leon na ang pangalan ay Sher. Siya ang hari ng lahat ng hayop sa buong kagubatan. Mayroon siyang isang gintong kiling sa kanyang ulo. Lahat mabalahibo gaya ng buhok. Ngunit malago at ginintuan. Mayroon din siyang gintong balabal. Nakasanayan niyang umungol ng rar sapagkat ganoon magsalita ang mga leon. Ngunit hindi lahat ng hayop ay alam na ganoon siya magsalita. Ang ilan sa kanila, kapag narinig siyang nagsabi ng "Grrr!" ay natatakot at tumatakbo palayo. Hindi nagtagal dahil nakita ng ibang mga hayop ang kanilang mga kaibigan na tumatakbo, lahat ng hayop ay natakot at nagsimulang tumakbo papalayo. Kaya naman, mas mabilis pa ang kanilang pagtakbo. Siyempre, hindi naman galit si Sher. Gusto lamang niyang malaman kung bakit silang lahat ay tumatakbo palayo. Siya ay napaisip, mga katawa-tawang hayop, hindi ko na lamang sila papansinin. Ako ay nauuhaw. Iinom muna ako ng tubig sa lawa. At
tinignan niya ang buong lugar hanggang sa makahanap siya ng tubig. Sa loob ng kagubatan ay mayroong lawa. Ito ay malinaw, payapa at kumikinang na parang salamin. Si Cher ay talagang nauuaw na at habang siya ay papalapit sa lawa, nasabi niya sa kanyang sarili, "Rawr! Gusto ko nang uminom ng tubig. Rawr!" Ganoon magsalita ang mga leon. Ngunit nang siya ay makarating sa lawa na makinang gaya ng isang salamin, tumingin siya at nakita ang sariling anyo sa tubig. Hindi pa niya nakita iyon dati, kaya naisip niyang may isa pang leon sa lawa ang nakatingin sa kanya. Siya ay labis na natakot sa leon na ito, kaya't hindi na siya makainom ng tubig. Hindi ba siya nakatatawang leon? Ay nako, sinabi niya sa sarili, iyon ay isa pang leon. Nais niyang pigilan ako sa pag-inom ng kanyang tubig. Pagkatapos ay sinabi niya sa isang leon, "Grrr!" na nangangahulugang gusto ko rin ng tubig. Dumating na rin ang iba pang mga hayop na gustong uminom sa kumikinang na lawa. Nakita nila ang leon na si Cher at sinabing, "Anong ginagawa mo at nakatitig ka sa tubig habang umuungol pero hindi naman umiinom?" Huminga ng malalim si Cher at sumagot, "Hindi ako makainom dahil may isa pang leon sa lawang iyon." At paulit-ulit siyang nagsasabi ng "Grrr! Grrr!" sa akin. Humagikdik ang mga hayop nang marinig ito dahil alam nilang ito ay imahe rin niya sa tubig. Ngunit hindi ito alam ni Cher. Isang magandang paru-paro ang dumapo malapit sa tenga ng leon at sa muting tinig ay nagsabing, "Huwag kang maging hangal, Cher. Walang ibang leon sa tubig." Ngunit, sabi ni Cher, mayroon talagang leon sa tubig. Nakikita ko siya. Ang lahat ay tumigil lamang at naghintay kung ano ang mangyayari. Si Cher, ang leon, hari ng kagubatan, ay nauhaw ng nauhaw ng nauhaw ng nauhaw. Sa huli ay sinabi niya, "Wala akong pakialam. Kailangan kong uminom ng tubig. Labis akong nauuhaw. Wala na akong pakialam sa leon doon o kung gaano siya kabangis." At inilagay niya ang kanyang ulo sa tubig habang umiinom siya. Nakita niyang nawala na ang isa pang leon. Siyempre, nawala ito sapagkat hindi talaga ito naroroon. Ito ay ang kanyang sariling refleksyon sa tubig. Nang gawin niya ito, naramdaman niya ang malamig na tubig sa kanyang bibig at nagsimulang uminom. Nang iangat niya ang ulo mula sa pag-inom, ay nakita niya ang mga hayop na nakaupo roon at sinabi niya, "Dahil doon, sa wakas, ay natutuhan ko na ang refleksyon ay hindi katulad ng totoong bagay. At sa katapusan, ang lahat ay namuhay ng maligaya." Rawr! At dyan nagtatapos ang ating kwento. Rawr!
Diyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Ang Leyong Nakita ang Sarili sa Tubig. Ito ay kwento ni Idris Shah at guhit ni Ingrid Rodriguez at atid sa atin ng Let's Read ng The Asia Foundation. Kaya naman, back to you, Ate Jipa. Rawr! Naku, thank you, Haring Leon. Napakahusay naman ni Haring Leon. Tuwang-tuwa yung mga viewers natin. Sige nga, heartan nyo nga, pusuan nyo nga si Haring Leon. Naku, mabuti naman pumayag si Haring Leon na magkwento sa atin ngayon, no? Mga bata, gusto nyo bang makasama si Haring Leon? Gusto nyo ba? Sige nga, type yes kung gusto nyo. Tatawagin natin si Haring Leon. Sige, type yes. Patingin nga ako sa ating comment section. Type yes. Type yes. Wow, ang daming nag-yes. Sige nga, tawagin na natin si Haring Leon. Yuhu! Kasi ba si Haring Leon? Haring Leon! Ba yun? Haring Leon? Ay, andiyan ka pala, Haring Leon. Naku, kinabahan naman ako sa'yo. Ay, sorry, Haring Leon. Ipapaasa ko na pala sa'yo ang corona. Salamat pala sa pagpapahiram, ha. Thank you. Naku. Sige nga, Haring Leon, mag-hi ka nga sa kanila. Ayaw niya, ayaw. Haring Leon, ako na lang magsusuot, ha? Nalalaglag kasi siya. Sige, ako muna ang Reyna naman dahil hari ka naman dyan. Sige nga, Haring Leon. Gusto kong malaman kasi kung talagang may naintindihan ba yung mga kasamahan natin sa Facebook Live at syempre dun sa ating mga Zoom participants. Handa ka na ba sa ating Q&A portion? Yeah. Yeah. Yes. Naku, excited na si Jeron at saka si Jaren. Sige, ikaw nga muna mauna sa ating Q&A portion, Haring Leon. Sige, Yes. magtatlo ka na. Viewers, ano ang pamagat muli ng ating kwento? Ano daw pamagat ng ating kwento? Sige nga, sinong makakasagot? Sino? Alam ba ni Jeron at saka ni Jaren? Sige. Ano po, nakamute po sila, mami. Nakamute po kayo. Yan, sige, ano kita natin? Roar. Roar! Hindi roar! At ano, ito, ano dyan? Ang Ang leyong layong nakita ang sarili sa tubig. Ba yun, Haring Leon? Ulit nga, ang leyong nakita ang sarili sa tubig. Very good. Ang leyong nakita ang sarili sa tubig. At dahil dyan, bigyan natin sila ng very good clap. 5 clap. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Napakahusay naman. At sige, meron pa akong tanong mula naman sa La Union. Sige, punta tayo sa La Union. Sige nga po, ano ang pangalan ng bidang leon sa ating kwento? Sige, anong pangalan ng bidang leon sa ating kwento? Sige, si kuya na naka-hands up. Ito, si kuya. Come here, kuya, lapit ka dito. Dali, lapit ka. Dito sa may camera. Sige. Si kuya. Kuya, anong pangalan mo? Aaron. Kuya, what's your name? Gab po. Kuya Gab. Sige, Kuya Gab. Sige nga, anong pangalan ng bidang leon sa ating kwento? Ang pangalan ng bidang leon ay si Sher. Wow! Si Sher, tama ba si Sher, Haring Leon? Tama! Very good. Sige, bigyan natin siya ng Spider-Man clap. 5 clap. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ayan, very good. Sige, Kaya last. dahil may premyo siya. Wow! Napaka. Wow! Dad! Pasabog naman ang La Union. Wow! Guys! Yes, kayo, may prize ba kayo? Anong prize nyo?
Nako sila Jeron at Jaren, kay mommy nyo na lang kunin yung price nyo, ha? Ayan, sige. Next naman, sige, last. Hindi, Ano yung po, kito, ang yung po. natutunan nyong aral mula Abo. sa ating kwento? Sige nga. Anong aral ang natutunan nyo mula sa ating kwento? Sige, sino makakapagbigay ng aral sa ating kwento? Meron kayo ma'am mula sa San Fernando, La Union? Ayan, si Kuya. Sige, Kuya, what's your name? Nakamute yata si Kuya. Ayan. Sennheiser po, ma. Kuya, di ka nakikita, Kuya. Sige. Sino? Yan. Yan. Kuya, what's your name? Sennheiser po. Ebenezer? Tama ba? Opo. Ayan. Sige, Kuya Ebenezer, anong aral ang natutunan mo sa ating kwento? Lagi, huwag matakot sa lahat. Kapag tinam mo naman, di na ikaw matatakot. Huwag ka daw matakot sa lahat. Kay mommy at daddy lang, no? Hindi. Huwag daw matatakot sa lahat. Tignan mo lang kasi nga hindi sinubukan no ni Leon, no? Natakot siya kaagad. At ano pa? Sige, ano pa? Meron pa. Thank you, Kuya Ebenezer. Palakpakan natin si Kuya Ebenezer. Meron pa, dali. Meron pa. One more, meron pa. Yung pinaka-target talagang aral sa ating kwento. Sige. Sino pa? Pero pa dito, Ma'am Chef. Meron pa. Sige. Isa pa. One more. Yan. May Okay. kinalaman siya doon sa kasabihan na don't judge a book by its cover. Sige nga. Tayo kasi, malayo kasi upuan. Ang layo ng kinikutan ni ate, no? Sige. Ayan. Ay, si Kuya pala. Kuya, what's your name? Si Mark po. Marty. Sige nga, Kuya Marty. Anong aral ang natutunan mo sa ating kwento? Huwag pong matakot sa reflection. Sa sarili mo po yung nakikita mo po. Yan. Katulad din na sinabi ni Kuya Ebenezer, no? Very good. Tama si Kuya. Huwag ka daw matakot sa sarili mo kasi reflection mo lang yung nakikita mo. At syempre, thank you Kuya Ebenezer, no? Ano bang sasabihin natin Haring Leon, no? Ang sabi doon, huwag basta-basta din manghusga sa iyong kapwa. Kasi nga yung mga ibang, di ba? Kasi yung ibang animals doon, natakot agad kay Haring Leon. Siya nga naman kasi rar si Haring Leon. Tama, ay si Cher. Tama ba yun, Haring Leon? Tama, di ba? Siyempre naman kasi, yun yung talaga magsalita ang mga yun. Oo nga, kay... Magabait naman kami. Ayan, di ba? Kung nga, hindi ako natatakot kay Haring Leon. Pero sige nga, Haring Leon, magbabay ka na sa kanila. Dali, magbabay ka. Bye! Bye! Pamahalag na po ko. Bye, Haring Leon! Sige nga, babay kayo sa kanya. Bye-bye! Bye-bye! Nako, pupunta na ulit sa kagubatan si Haring Leon. Kasi nga, marami pa siyang gagawin doon eh. Busy kasi si Haring Leon eh. Ayan. Mga bata, nag-enjoy ba kayo? Nag-enjoy ba kayo sa ating kwentuhan ngayon? Nag-enjoy ba kayo? Yes? Yes, Jeron and Jared? Ayan. Sige nga, sa ating mga Facebook Live viewers. Sige, magbabasa nga ako. Ayan. From Philip Felipe, Happy World Read Aloud Day po. From SDO Quirino Library Hub Book, no? Ayan, marami pa po. Sige nga, tignan natin kung sino pa yung mga kasama natin. From Rodriguez Municipal Library, kay Sir Roderick Reyes. Hello po, hello. Naku, ang dami nating mga kasamahan, no? Na nag-yes din dahil gusto nga nilang makita si Haring Leon. At syempre, ngayon naman, magpo-proceed naman tayo to our awarding of certificates. Kilalanin natin ang ating mga partners, mga participants mula sa iba't ibang schools, libraries, and communities na nakisama dito sa ating World Read Aloud Day 2025. Okay. Awarding of certificate. I'll just read the citations. For our partners, the National Library of the Philippines present this certificate of appreciation to
Project Pearls, World Vision, IBBY Philippines, Manila City Library, Graciano Lopez Haina Elementary School, City Library of San Fernando, La Union, San Fernando South Central School, and to our participating schools and libraries for supporting everyone's right to read by sharing stories to change the world. Given this 5th day of February 2025 during the World Read Aloud Day celebration via Zoom, signed by Cesar Gilbert Q. Adriano, Director 4. Ayan. Thank you to our wonderful partners, mga schools and libraries, and also sa ating mga community partners. Hello po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat. Ayan, palakpakan po natin ang bawat isa. Ayan, palakpakan po natin. At syempre, baka may mga nagtatanong, paano po kayo kaming mga nanood lang sa Facebook Live po natin? Huwag kayong mag-alala dahil ngayon din po ay ipipaste po natin sa ating comment box at sa ating comment section po sa Zoom link, sa Zoom, ang registration link. Kailangan nyo lamang pong mag-register para po makatanggap po kayo ng aming e-certificate. Ayan. Sige po, pasted na po yan at posted na rin po sa ating Facebook Live para po mag-register kayo at makakuha kayo ng e-certificates po natin. At syempre, nako, huwag nyo pong kalilimutan na mag-post gamit ang ating hashtag. Nako, ano ba yung mga hashtag natin ngayon? Hashtag World Read Aloud Day 2025, hashtag RAD 2025, at syempre, hashtag RAD or WRAD. Yan. Para po makita po namin kung sino talaga ang mga nag-participate sa atin, at mamaya ay i-share din po namin sa aming Facebook page ang mga magpo-post, ang selected posting po na aming mapipili din po gamit ang ating mga hashtags. Yan. Ngayon naman, pumunta na tayo sa ating photo opportunity. Sige po, buksan po natin ang ating mga camera. Yan, inaanyayahan po sa ating mga Zoom participants na magbukas po sila ng kanya-kanyang mga camera at i-flex nyo naman ang inyong mga magagandang lipstick at inyong magagandang smile. Yan, sige po. Wear your best smiles. Sige po, patingin po ako. Tingnan natin kung sino ang may pinaka-red na lipstick at pink na lipstick. Sige po. Yan, smile. Sige, hintayin lang po natin yung iba nating mga kasama. Naku, makikita talaga natin kung sino yung mga nag-agahan, no? At saka kung sino yung mga ready na for our lunch. Sige nga, smile, smile. Smile. Ayan. Okay, in my cue, smile tayo, okay? 1, 2, 3, smile. Yan. Sige, do this sign. Sige, para sa W natin for RAD. Sige, ganito po tayo. Ganito. Sige. Yan, okay. Smile ulit tayo. 1, 2, 3, smile. Ayan, ulit. Isa pa. 1, 2, 3, smile. Ayan. Maraming salamat po. Tapos, okay, dyan lang muna kayo. Stay put. To formally close our program, we are honored to hear from a passionate advocate for children's literature and literacy. Let us all welcome Miss Christine Mandigma, President of IBBY Philippines. Isang mabunying pagbati sa inyong lahat. On behalf of the International Board on Books for Young People Philippines, I am honored to celebrate with you the 15th anniversary of World Read Aloud Day, a day dedicated to the joy and importance of reading aloud.
Initiated by Lit World in 2010 from the idea of a child, World Read Aloud Day is commemorated globally for the last 15 years, including in the Philippines, in partnership with organizations like the National Library of the Philippines. Reading aloud is not just a joyous activity. It is a fundamental cornerstone of literacy and learning. It nurtures imagination, enhances vocabulary, and strengthens listening skills. For children, especially in vibrant communities like those around the country, reading aloud creates a special bond between families and nurtures a lifelong love for literature. In the Philippines, we recognize that reading literacy is essential for empowering our children and ensuring their future success. Yet research shows that many children still face barriers to accessing quality reading materials. That is why initiatives like World Read Aloud Day are vital. They create an opportunity for communities to come together, celebrate stories, and foster an environment where reading is not just encouraged, but embraced as a cherished tradition. To parallel these efforts, EB Philippines is proud to contribute to projects that align with the goals of the National Library of the Philippines and Lit World. We are actively involved in various initiatives aimed at promoting reading and literacy among children, such as Read With Us, in partnership with SM Cares, Book Picnic with the Philippine Librarians Association Incorporated, International Children's Book Day reading activities in partnership with Barangay Day Care Centers, and Kasama Ka campaign in partnership with Vibal Foundation. Through these programs, we work to bring books and storytelling directly to children in underserved areas, ensuring that every child has the opportunity to experience the joy of reading. As we celebrate the 15th anniversary of Read Aloud Day, let us remember the power of a story. It can transport us to new worlds, broaden our perspective, and ignite our passions. Let us take this moment to encourage parents, teachers, and caregivers to read aloud to children, not just today, but every day. A simple yet transformative act that can change a child's life. From all of us at EB Philippines, happy World Read Aloud Day. Thank you, Ms. Magdigma, for those inspiring words. As we conclude our program, let's continue to champion the love for reading and literacy in our communities. Kaya mga bata, lagi niyong tatandaan ha, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro. At FFF, huwag kayong aalis dyan dahil mag-e-end lang itong atin. Pero up next, join us as we explore the treasures of the National Library of the Philippines through a virtual tour. Let's welcome Miss Melanie Ramirez to guide us on this journey. Hello po, magandang umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Naririnig po ba ako? Loud and clear po? Yes, yes. Okay po. Magandang umaga sa lahat. Ang Pambansang Aklatan ng Pilipinas sa pangunguna ng Research and Publications Division ay malugod pong ibinabahagi sa inyo ang NLP Permanent Gallery 360 na makikita na sa NLP website. O mga bata, thumbs up nga po at mga nanonood kung nakita na kaya nila sa NLP website. Yan, kung hindi pa, alam niyo ba na hindi lamang mga on-site na pwedeng mag-tour, pwede rin po kahit nandyan po kayo sa ibang lugar, makikita niyo na, ma-access niyo na ang mga collection through exhibit po natin dito sa NLP Permanent Gallery po natin. Ang proyektong ito ay isang hakbang upang gawing mas accessible ang ating kasaysayan at ilapit pa ang pambansang aklatan, ang mga natatangi nitong collections para sa lahat. Sa NLP Gallery 360, maaari mong tuklasin ang mga natatanging aklat, orihinal na manuskrito, mga mapa at memorabilia nang hindi umaalis sa inyong tahanan. Kung ikaw ay isang estudyante, interes ang kasaysayan, paglalakbay sa nakaraan, ang virtual na tour na ito ay para sa inyo. Ang NLP 360 ay
nagtatampok ng mga sumusunod na katangian. Makikita sa virtual tour ang ilang natatanging koleksyon na nasa pag-iingat ng pambansang aklatan, interaktibong mga elemento, maaaring mong i-zoom. Ayan, isi-share ko maya-maya po ang ating 360 po. And eto na po, pwede na po ba natin i-share? Wait lang po. Permission to share? Wait lang. So kung kayo po ay, ayan, sharing is not turned on. Kung kayo po ay nasa inyong mga cellphone, pwede nyo rin pong puntahan ang website po natin. Ito po. So mga taga Jipa, sino yung mga bata natin? Sila Sir Michael Nagas. Hello po, Michael. Hello po, ready na po ba sila? Ayan, kumakaway po sila. And then, mga iba pa po. I-share ko lang po ang ating 360 virtual tour. Wait lang po. Ayan, nasaan na po ba siya? Wait lang po. Okay, saglit lang po. Saan? Eto na. Eto na, excited po tayo. Ayan. So nakikita po ba? Thumbs up po kung nakikita. Ang una pong mapupuntahan ninyo ang ating website at meron po tayong services po. I-click nyo po yung services natin na educational tour. And then pag-click po ng educational tour, pupunta po kayo sa may lalabas po na dalawa. Ayan, nakikita po ba? Okay, book a tour and NLP permanent gallery. Then click nyo lang po ang permanent gallery natin. Naririnig po ba ang sound? Hindi rin po. Wait lang. Sample lang po natin. Wala po siyang sound. Pindot lang natin share. Okay. Ayan. Naririnig na po? Kuya Jay, naririnig? Okay. So kung naririnig po ang ating background po, pag-click po ninyo, una pong makikita ang ating NLP facade, ang ating entrance. At mga bata, pwede nyo pong puntahan. Ito, click nyo lang yung arrow. Ayan, pag-click ng arrow, ayan, pwede nyo po siyang i-navigate po na ganyan, paggalawin, kung saan po gusto nyo. At makikita nyo dyan ang mga dalawang historical monumento po natin, si PM Calao at si Apolinario Mabini. And then, tayo po ipapasok na sa ating bulwagan. Lang po. Ayan. So, entrance po. Pasok po tayo. Pagpasok po natin, ayan. Ang tawag po dito sa bulwagang ito, ayan, at sa salita ay naging bansa, Treasures of the National Library of the Philippines. Mga bata, ang mga dokumentong makikita niyo dito sa bulwagan ay hindi lamang mga koleksyon na lumang mga aklat at papel. Ito ay ilan lamang sa pinakamahalagang kayamanan natin sa ating bansa na hindi nasusukat ng salapi sapagkat nagtataglay ang mga ito ng mga kwento ng ating bayan mula sa ating mga ninuno tungo sa pag-unlad at pagkabuo natin bilang mga republikanong demokrasya. Ang lahat ng ito ay inaalagaan ng Pambansang Aklatan ng Pilipinas. Okay po, tayo po ay papasok na po. Ano ba kaya ang mga maunang makikita natin dito? Yan. So ito po ang exhibit about bayan. So nakikita po ba nila? Yan, pwede po natin i-zoom in. Narito po, ito ang Katagalugan na pinamamahalaan ng unang panahon ng ating tunay ng mga kababayan ay nabubuhay sa lubos na kasaganaan at kaginhawaan by Andres Bonifacio. Ayan. So, mga bata, sa loob ng halos 400 na taon, ang kasaysayan ng Pilipinas ay isinulat na pananaw ng dayuhan na nagsasabi na wala tayong kabihasnan sa bago dumating ang kolonyalismo. Ang mga bayani na rin nating ang nagsasaliksik, nagpapatunay na galing ng kulturang maritima ng ating mga ninuno. Ayan, so ito yung mga nakadisplay about sa ating bayan. Ayan, at meron din po tayo, nandyan din po ang Pueblo, Pilipinas, at ang globo po natin. Okay, mga kids, nakikita po ba? Nandyan pa po ba sila? At pinaka-highlights po dito sa atin ay ang, excited na ba kayong puntahan ito?
Ayan, wait lang po. Ang ating mapa, ito po. So, zoom in lang po natin. Ito po ang tinatawag na Mother of all Philippine Maps na dinonate po ni Mel Velarde po. Ayan. Mel Velasco Velarde noong August 9, 2024. Last year lang po. So, tingnan po natin. Ayan, nag-zoom po ating Philippine map. Ganyan po. At dito po sa side na to, makikita rin po natin dito ang ginawa ni Dr. Jose Rizal, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ayan, nasaan na po siya? Click po natin. Hindi po lumala. Ayan, ito po. Ayan. Okay. Malinaw po ba sa mga nanonood? Ayan. So kids, ito po yung ating facsimile. Facsimile po naka-display dyan ng Noli Me Tangere El Filibusterismo. At ito pong original na to ng Noli and El Filibusterismo. Yan. So Sir Michael, na po, nakikita po ba nila? Ayan, Miss Aiko, ayan po ang original na Noli Me Tangere at El Filibusterismo, kids, at Mi Ultimo Adios. Ayan. Galing po, no? So, tayo naman ay dadako dito sa side na to. Okay. So, dito rin po makikita ang nag-ilihan sa biyak na bato. Ibig sabihin po, nakipag-usap ang bagong tatag na Republika ni Emilio Aguinaldo. Ayan. Sa mga Espanyol at nagkaroon ng kasunduan sa biyak na bato. Mga bata, ito yung Treaty of Biak na Bato. Ito po. Nakikita po ba? Ayan, original po yan. Oh. So, dito naman po sa side na to, ayan. Ito pong sa side na to, ito naman po nandito po yung ating tinatawag na birth certificate po ng Pilipinas, yung ACTA. Ayan, click po natin dito. Wala po siya. Ayan, tingnan po natin. Ayan. Ito po. And yan po ang mga makikita po sa gallery na to. Then pwede po natin i-zoom out. And then next po tayo. Dito po sa bandang ito naman po ang ating mapa ng Pilipinas. Ayan. Dito rin po siya. At mga bata, pwede nyo rin pong i-click. May mga icon po yan na pwede nyo pong i-click kung anong mga naka-display. Wait lang po ha. Hindi po siya lumalabas dito. Tingnan po natin sa kabila. Wait lang po ha. Mukhang yung hintayin po natin saglit po. Ayan, may red arrow po. Papasok po tayo dyan sa red arrow na yan. Okay. Dito sa gilid, mga bata, makikita nyo rin ang mga picture. Pwede nyo puntahan na kagad para diretso na kayong pumunta doon sa exhibit na yon. Ayan, katulad po nito. Exhibit po yan ng bansang Pilipinas. Ayan. At dito naman po tayo. Ito, ayan. So sa area po na to, na makikita nyo rin po ang mga naging direktor ng Pambansang Aklatan ng Pilipinas. At dito po sa area po na ito naman ayan, ito po yun. At ito po mga bata, ito po yung ating table and chair ni Manuel L. Quezon. Ito po yung isa sa makikita nyo dito. Diba? Original po yan. I-zoom po natin. Yan. At ang painting po ni Manuel L. Quezon. Yan. Tapos ito po nakikita ninyo, ayan, laboratory po yan.
na kung saan mga bata na hindi lamang po kami ang nagpapahiram ng libro, nagbibigay ng information, kung hindi inaalagaan din po namin ang mga libro natin, ang mga collection dito sa pamamagitan ng paglilinis at iba pang mga proseso para magtagal at magamit pa natin in the future ang mga aklat na ito. Okay? At ngayon naman po, sa huling-huli po na makikita po ninyo dito, ay ang mga various paintings po, ayan, ng bansang Pilipinas. Ito po yung sa area na to. At dito sa dulong bulwagan na ito, matatagpuan naman ang pambansang aklatan noon at ngayon. So, nandiyan ang mga pictures po nila. Yan. Yan ang pinakahuling. Ayan, dito exhibition po na makikita ninyo. Yan. So, mga bata, ito ay quick tour lamang para kayo po mismo ay pwede ninyo pong gawin or panoorin or i-navigate sa inyong mismong website dyan sa inyong laptop, sa bahay ninyo, or sa kahit man saan kayong lugar na naroon. Kung may cellphone kayo, pwede nyo pong bisitahin. Yan po, web.nlp.gov.ph po, NLP 360 po natin. Ayan, so balik po tayo sa pinakaunahan. Ayan. So, mga bata, yan po, dyan po nagtatapos ang ating virtual 360 po. Sana ay may natutunan po kayo sa sandaling ito kung kayo ay nandyan. Yan, pwede may tanong po ba kayo? Kung wala pong tanong, yan, marami pong salamat, Jifa. Okay na po tayo, kaya please, meron lang po akong dahil po i-share po sa inyo lahat po na nandito. Pwede ko po bang i-share ang ating NLP Facebook page para sabay-sabay po tayong mag-like, mag-follow, mag-share, and mag-subscribe ng aming social media. Ito po, i-share ko lang po, Miss Jipa, saglit lang po ha, ang ating Facebook page. Ayan, para po sila ay makapag-like dahil meron pong prizes, no? Na virtual burger. Ayan, virtual burger po tayo. Kung sino po ang makakapag-like, ayan. Sandali lang po, i-share ko lang po. Kung sino po, ayan, eto na po ba ang ating, nakita po ba, Jifa, ang ating Facebook page? Ayan, National Library of the Philippines. Please lang po, ayan, nakikita po ba? Ayan. So, please lang po, paki-like na ngayon. Ayan. Mag-thumbs up kung sino mga nag-like ng ating Facebook page. Ayan. So, we have 75. Ini-aim po natin na 100K followers po. Ayan. So, please lang po, Sir Michael or Ma'am Aiko, please lang po, paki-like na po nila. And ito po ang ating IG or Instagram and ang ating Twitter. Ayan po ang Twitter natin or ang X. At ang ating TikTok, ayan, TikTok po natin, please. Kung gusto niyo makapanood ng mga short video sa TikTok po natin. And hanapin po ang NLP 1887. And meron din po tayong YouTube. Okay, so yan po. Please lang like, follow, and share, and subscribe our social media now na. Meron po bang nag-message po sa chat box na nag-follow na dahil bibigyan ko na ng burger. Oo. Virtual burger nga lang. Okay? So, maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam. Ayan, maraming salamat, Ma'am Melay. Naku, pati tuloy ako, nakapunta tuloy ako sa gallery virtually. Ayan, parobot na si Ate Jipa. Mga bata, mga mommy, mga daddy, gawin nga natin yung ginagawa ni Ate Melay. Sige, i-like. Sige, gayahin niyo si Ate Jipa, i-like. Yan. I-follow. Ayan, i-follow. Yan, i-subscribe. At i-share ang ating mga social media accounts mula sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, sa X, at syempre sa TikTok. Lahat ba naka-likes na? Lahat naka-likes and follow? Bibigyan daw kayo ni Ate Melay ng virtual burger. Ayan, virtual burger nga lang. Next time na yung totoong burger. Ayan, maraming salamat. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating World Read Aloud Day 2025, ang ating 15 years anniversary. At syempre, reminder lamang pala, no, para sa mga nais
na makakuha ng kanilang e-certificate, nako, pa-register lang po ako sa ating registration link na ating ipipaste sa ating Facebook Live at syempre doon sa ating Zoom comment box. Sige po, pa-register na po ako. Ayan. At dyan nagtatapos ang ating World Read Aloud Day 2025. Muli, ako ang inyong daldalitang kwentista na si Ate Jipa na nagsasabing mga bata, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro. Dahil dito sa National Library of the Philippines, mag-e-enjoy ka dito. Hanggang sa muli! Paalam! Ay, nahulog yung crown ko. Tapos na kasi yung World Read. Bye.